Hi Aries! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from November 18 to 24, 2024. Kuha lang po tayo ng pinaka-exact advice, messages para sa inyo. Ngayong bagong linggo ng November, anong kailangan yung marinig? Aries, will be straightforward. Message po. Aries, guidance po para sa mga taong ito. Tayo ay live na live sa ating YT. Babalikan ko kayo maya-maya. Okay, gusto ko itong ikat. This time into 3. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice. Aries, anong kailangan yung marinig ngayon? The 5 of Wands. Okay, so ito yung ilang laban nyo. Patuloy na laban sa buhay, trabaho, pera, kapareha. 5, this is about your passion. Maparelasyon man, as I've mentioned, or sa inyong ginagawa. Okay? Sa mga hilig nyo. Or meron talaga kayong laban, tahimik na laban, na tanging kayo lang ang nakakaalam right now. So, isang message dito, Aries, is to stay optimistic, syempre pa, sa iyong kinakaharap. Ano pa man yan, gaano man kalaki or kaliit na laban sa buhay, panatilihan yung confidence sa'yo na hindi ka maapektuhan ng ilang difficulty na ito at patuloy mo ilalaban. Kahit gaano man yan, sabi ko nga, kahirap, kadali, ilaban mo hanggang dulo. Maybe this is a sign for some of you. Other messages? Why I'm getting a message, Aries, na maaring para sa ilan ay meron tayong nakikitang tensyon na ayaw natin na syempre pa maging malalim na mauwi sa conflict, okay, or even disagreements na hindi na masyadong okay yun. Maaring at one point, ngayong linggo, weekly lang naman po tayo, meron lang umangat na differences or pagkakaiba sa ilang taong ito sa inyong paligid. Kumbaga, normal. Dumadaan tayo sa ilang drama sa hapon. Pero aking uulitin, you have to be positive lang. Hindi madali sa lahat ng pagkakataon. Lalo pa sa Aries, may tendency na magpabigla-bigla tayo sa aksyon or desisyon. So take it easy. If ever mag-apply ito, pause ka muna, hinga ka, pag nilay-nilayan ng sitwasyon, may iwan ko na hindi ito yung linggo na dapat bumuo ka ng pagdesisyon, okay, or pag-aksyon, lalo if this is something big or major. Kalma. Pag nilay-nilayan, do some reflection sa yung kinakaharap. Ano yan kaysa, anumang laban sa buhay. Stay positive lang. Ngayong linggo para sa inyo, Aries. Hi Taurus! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from November 18 to 24, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice, message para sa inyo. Ngayong linggo, Taurus, anong kailangan nyo marinig? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Message. Taurus, guidance. Anong kailangan marinig ng mga taong ito ngayong linggo? Mensaheng gabay para sa kanila. Okay, this time po ay aking itong ikakat into 3 para sa inyo. Kunin lang natin itong pinaka nasa unahan, the Temperance card. Uy! So, parang pinapakalma tayo ng ilang pagkakataon, sitwasyon, or ilang tao sa paligid. Kung nakapakinig kayo, tayo ay live na live sa ating YT. Kung napakinggan nyo ang Aries, stay positive. At nasabi ko ba doon? Hopefully nasabi ko. Yung pagkakalma, umangat din dito sa inyo ang inyong mga temper. So, balance is the key. Inhale, exhale, kasi para sa ilang Taurus, maaring umangat or may pag-increase ng sensitivity or higit kayong maging emotional, na very normal guys. Your feelings are valid, okay? Huwag niyong isipin, baka masyado namang, masyado niyong pangambahan kung ano man yung sitwasyon, maging ano pa man yan.
ang inyong mga sarili na may ilang pagtatanong akong nararamdaman dito. So, balance ng walang pagkasobra or pagkakulang. Normal na nakakaramdam ka minsan ng pagkainip, pagkainis, or pagkamainitin ng ulo. But, stay calm, kalma, habaan ng inyong mga pasensya. Habaan ang pasensya, Taurus. Maaring meron at merong purpose to. Kung bakit minsan, kasi baka for some of you, makaramdam ng ilang glitch or delays, kabagalan na sobrang makaka-relate. Since astrologically, andito na tayo na naman ulit. Si Mercury is currently in pre-shadow phase. So, may ilang talaga to, agenda kung saan may pagkakataon na hindi umaayon yung ilang plano or ilang takbo ng buhay, may pagka-traffic sa daan, okay? So, kalma. Baka meron din kayo makalimutan, why I'm getting a message din na para sa ilan, huwag lang magmamadali. Balance. Positive. Okay? And habaan ng inyong mga patience. Patience, patience, and patience ngayong linggo para sa inyo, Taurus. Hi, Gemini, weekly gabay, tarot scope. Ayan, ito na naman tayo sa bagong linggo. Gemini, this is from November 18 to 24, 2024, weekly tarot scope reading. Hingi lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong bagong linggo. Tayo ay live na live sa ating YT. Babalikan ko po kayo maya-maya. Thank you so much, Miss Baby G. Maraming salamat. Okay? Ayan. Medyo na ako doon. Thank you, Miss Baby G. Hi, Miss Miyaka na isang Gemini. Rising. Sun is Cancer. Oo, ito na. Miss, ayun na, naghang ako kay Miss Nasa Miss Baby G, thank you so much. Ito, Gemini, ito na tayo. Ngayong bagong linggo, anong kailangan yung marinig? Message? This week, Gemini, para sa taong nakikinig ngayon, anong kailangan yung marinig? May umangat na. Hindi ko tuloy maikakat. May bumagsak na. From Aries to Taurus, naikat naman natin. Pero hindi ko pipigilan kapag meron ng bumagsak. The Hierophant. This is all about you. Your faith. Okay, yung faith na meron ka sa iyong sarili, sa proseso na pwede at patuloy mong pinagdadaanan sa buhay, at yung faith syempre pa sa taas, sa ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong religion. Pero dito, umaangat, parang merong pag-increase ng inyong mga personal connection pagdating sa inyong mga faith or a reminder to connect and pray. Okay, gaano man minsan parang nagiging busy ang ilang sitwasyon. Ilaban, isuko, lahat ito sa Kanya. Una't huli, sa Kanya tayo. Kailangan na mas, alam niyo yun, focus. Kasi minsan parang, why I'm getting a message na gano'n? Sa dami ng harapin or isipin sa buhay, parang naiiwanan tayo ng practicality, na hindi naman masama, pero balance spirituality and practicality. Na hindi rin tayo masyadong nagpapatalo din doon sa ilang laban sa buhay. Minsan hindi maiwasan, no? Nagiging overwhelming yung ilang sitwasyon. Pero dito, kapag totoo naman yun, kapag itinaas mo ito lahat sa Kanya. Okay, dito walang imposible. I mean, napaka-powerful ng prayer, guys. Lalo pa kung ito hiningi nyo rin sa Kanya, idinasal nyo sa Kanya. Totoo naman, na walang ibibigay sa'yo na challenge, difficulty, or biyaya ang taas nang hindi mo kakayanin or hindi mo deserve. Okay? Alam ko, magkakaiba tayo sa part na ito, pero may hugot, 5 of, nakikita ko yung 5. This is all about your love and connection sa inyong faith with the Hierophant. So this week, Gemini, ano man ang iyong pinagdadaanan, i-claim natin that good luck is possible.
merong blessing, merong biyaya sa taas. Lalo pa, yung aking na-mention ay itinaas mo sa kanya lahat ng isipin, alalahanin, or ilang pangamba. Or even, bad news man yan, good news na natatanggap ng ilan sa inyo, lahat yan galing sa taas. Meron at merong dahilan ang universe, ang taas, kung bakit pinagdadaanan natin ang mga bagay-bagay. Okay? Ito yung umaangat na kung saan ay nagbabakal pa si Moonchild. May hugot. Parang ang dami ko kasing gustong sabihin. But anyway, pray lang din. Okay? Ano man yan. Maging sino ka man, magpakailanman. Charot. Pray lang tayo guys. Okay? Alam naman natin na walang imposible sa Kanya. Ito yung umaangat na may hugot pa para sa inyo ngayong bagong linggo ng November, Gemini. Hi Cancer! Weekly Gabay Tarot Scope po tayo from November 18 to 24, 2024. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Siyempre pa, mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward. One full card tayo, Cancer. This week, message para sa mga taong ito. Mensaheng gabay po. Cancer, sa taong nakikinig ngayon, anong kailangan nyo marinig? Mensaheng gabay para sa mga Cancer. Cut natin ito this time. Cancer, guidance po. Okay, kunin lang po natin itong pinaka nasa unahan. The Three of Pentacles. This one is in reverse. Okay. Cancer. Okay. Para sa ilan, yes, merong opportunity, offer, partnership, pwedeng umangat, at pwedeng ihain ng buhay para sa inyo. But at the same time, dalawa lang ito. It's either kusang aangat yung pakiramdam na ayaw mo. Kasi low-key ka. Gusto mo lang mag-isa. Gusto mo lang mag-focus sa iyong ginagawa. Yes, wala tayong, hindi lahat ay merong oportunidad na gawin yung mga gustong gawin. I mean, iba-iba kasi ang bawat isa. Pero dito, okay, if ever nag-aalinlangan ka, sakali, meron mang new business ito, offer, partnership, or ano pa man yan, in regards money and work, collaboration, yes po, with Three of Pentacles. Maybe a reminder lang na gaano man yung pakiramdam, sabi ko nga dalawa lang, it's either low-key ayaw mo or gustong-gusto mo. Okay? So ano pa man ang pakiramdam mo doon, huwag mong mamadaliin. Huwag kang magpapadalos-dalos sa yung bibigyan na pagdesisyon or aksyon. Kasi dito parang you feel more connected or attached, or you can more easily connect with other people. Kaya medyo mekos-mekos si Moonchild dito kasi one full card tayo. Pero kasi dyan pa lang ang daming nais iparating ng baraha. Lalo pa, guys, if this is something, merong investments. Kahit sa simpleng enerhiya, Cancer. Okay. Yes, opportunity, pero very important this week na huwag magpabigla-bigla. Okay, alam nyo to, actually, meron ditong parang pagtaas ng inyong intuition. Natural as a Cancer, meron kayang natural ability or pagiging intuitive nyo, psychic abilities, hindi nyo pa man yan ma-realize. So, trust your intuition, trust your guts, follow your heart. At hindi lang doon sa pwedeng i-offer sa inyo na presyo, halimbawa. Okay? Yun lang naman. Kailangan pag-isipan, pagplanuhan. This is the good week, good time for reflection, meditation, bago yung ilang major decision, action, or kahit sa simpleng aktibidad ito sa trabaho, or ayan, may ilang tao kasi dito. So, communicate, very important, na walang pagmamadali, magtanong para sigurado, walang masamang magtanong, right, met, ganun. Hindi, listen to your intuition, guys. Or kung kailangan, or kakailanganin,
merong support, okay? Magtanong sa ilang taong malapit sa inyong puso. Kung okay ba? Tama ba ang um, bibigyan mong pag-aksyon or desisyon? Yun lang naman. Kasi I feel na baka meron kayong hindi makita na detalye dahil mapapangunahan kayo ng pagiging practical. Yes po, Cancer. So, you have to pause, trust your guts, trust your feelings, follow your heart. This week, para sa inyo, Cancer. Hi Leo! Weekly gabay kapalaran po tayo para sa bagong linggo. This is from November 18 to 24. 2024, kuha lang po tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo. Anong kailangan yung marinig this week? Leo, mensaheng gabay po. Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, message Leo, guidance, advice para sa kanila. Ayan na. Uy, gusto ko pa sana ikat, guys. Dapat ikakat natin. Pero hindi ko pipigilan. Umangat na po. One pull card lang tayo. The Five of Wands. This one is in reverse. Meron kayong maipapanalo. Claim na natin ito. Maipapanalo sa inyong buhay, trabaho, especially po. Kung meron man kayong nilalakad or inayos, binigyan ng focus, kahit sa simpleng proyekto ito, in regards to work especially, pero life in general, tayo po ay general message, patuloy na meron kang maipapanalo na laban sa iyong buhay, Leo. Claim na natin ito. Parang Moonchild. Malabo yan this week. Actually, it could be sudden or unexpected. Why I'm getting a message na ganon. Hindi nyo pa man ito ma-realize agad ngayong linggo. Para sa ilan, hindi naman wala, Moonchild. Hindi ako nanalo. If ever, meron kayong, this is about play and games. 5. Fun. Games. Actually, sa 5th house, astrologically, dyan pumapasok ang lottery or lotto. Pwede. Why not? If ever hindi sa hinihikayat ko kayo, okay? Astrologically speaking lamang po, baka meron kayong maipanalo ngayong linggo. At kapag yan ay nag-reflect, baka naman, charot, hindi. Wag lang kayong pasugod-sugod dito. Kasi ito ay merong kaakibat na tensyon or conflict. So, ayaw natin ng nasosobrahan or nakukulangan. Life in general, guys, hindi kailangan mag-apply sa pagtaya sa loto. Okay? Wala dito ang finale sa inyong teleserye. Pero yung pinaka-message dito ay ang pagiging matatag mo, Leo. Kasi maaaring umaangat sa'yo ito ng kusa yung powerful feelings or drive mo to succeed para maipanalo yung ilang pagsubok ng buhay. Hindi yan imposible. Gaano man parang imposible yan, Moonchild. Walang imposible para sa inyo. Stay positive sa laban ng buhay na ito para sa inyo ngayong linggo, Leo. Hi Virgo, weekly kapalaran tarot scope po tayo from November 18 to 24, 2024. Ito na po, ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-mensaheng gabay para sa inyo ngayong linggo. Anong kailangan yung marinig? Will be straightforward, Virgo. Guidance po para sa mga taong ito. Message. Anong kailangan mong marinig this week, Virgo? Guidance para sa mga taong ito this week. Ikat po natin ito. This time, 8 to 3. Virgo, kunin lang po natin yung exact advice, the Four of Cups. Parang from Aries to sa inyo, Virgo, nakakakuha tayo ng enerhiya ng huwag sanang pasugod-sugod or pabigla-bigla sa bawat aksyon, desisyon, or kahit sa inyong emosyon. Kung paano kayo magsalita or mag-express ng inyong mga damdamin, napaka-importante, totoo naman, na pinag-iisipan yung bawat galawan natin sa ating buhay nang walang pressure, walang pagmamadali, or walang pag-ainip. Very important na pinagninilay-nilayan or very important na nagpo-focus ka sa maliliit na detalye. Okay? Buksan mo ang iyong mga mata. Ayan. Kasi baka ang ilan ay, kaya umangat ito,
out of focus this week. So, very important, na wala kayong maiwanan na judgment or conclusion sa isang posisyon, sitwasyon, or tao. So, very important this week talaga na huwag tayong masyadong magpapagbigla-bigla. Okay? Baka merong tendency lang naman po. Parang merong inability or lack of focus, concentration ang umangat para sa ilan sa inyo. Or meron kayong makalimutan na ilang detalye, sabi ko nga. So, kalma. Take it easy. Huwag madaliin ang ilang sitwasyon. Especially if this is something big or major decision ngayong linggo. Okay. Why I'm getting a message dito na meron talagang i-offer ang buhay sa inyo. Opportunity. Positive possibilities. Pero sa iba-iba tayo ng emosyon. Kahit pare-pareho kayo ng sign Virgo, iba-iba yung hatak. Yung hatak nito or yung dating nito para sa inyo. For some of you, maaaring nga dito yung excitement naman or ang ilan naman ay parang sandali lang. So, ano man ang emosyon ng umangat, aking uulitin, wag lang magmamadali, wag papangunahan ng excitement kasi kapag yan, kapag masyado tayong excited or nagiging masaya, maganda. Pero kaakibat niyan, yung mekos-mekos na emosyon, minsan hindi natin maipaliwanag. Nagpapadalos-dalos tayo. Yan lang naman. Okay? Take everything one day, one step at a time this week para sa inyo, Virgo. Hello. Hi, Libra! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo. From November 18 to 24, 2024, kukuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo. Ngayong bagong linggo na naman ng November, kuha lang tayo. Anong kailangan yung message na marinig for this week, Libra? Message. Guidance po para sa mga tao ito. Anong kailangan marinig ng mga Libra this week? Okay, kakat po natin ito this time into 3. Okay. The Judgment card. Oh, meron ako nakikita ditong new beginnings or renewal, rebirth, mga bago or pagbabago ngayong linggo. Parang hindi kayo papahuli. You're out with the old and in with the new. Kumbaga, or kahit simpleng bagay lang ito, gusto niyo ng something bago pagdating sa inyong mga sarili. Physically, halimbawa, gusto niyo ng new hairstyle or new hair color. Ganun bigla yung pumapasok sa aking pakiramdam. May mga bago. Ito yung maaring i-look forward nyo this week or meron talagang para bang ma-judge. Ay, judgment, hindi. Para bang yung tinatawag na, ito ayaw natin yung pinaka-word, pero kung ano yung naipunla nyo, especially nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, claim natin, lalo pa, kung ang naipunla nyo ay pagsisikap, paghihirap, yes po, yung ilang difficulty ng buhay, trabaho, relasyon, kung alam nyo sa inyong mga sarili na ibinigay nyo lang yung best nyo. Okay? Nang walang, alam nyo yun, nang walang pag-iimbot. Pag-iimbot ng willingness, andyan yung willingness at buong buo sa inyong puso, yung effort, at nandito kayo sa balance as a Libra, nang walang pagkasobra or pagkakulang. Eto na. Alam yun. Yung pinaka-word, yung karma. Hindi kailangan tatakutan yung word na yon, pero positive, negative. Kumbaga parang consequences. Kung ano yung ginawa nyo, babalik din eh. Lalo pa kung talagang naipunla ang kabutihan. Okay? Hindi lang doble, triple, pero sobra-sobra yung pwedeng ihain sa inyo ng universe. Judgment. Maja-judge kayo ng may parang pagkaklaro. Or kayo itong aangat, kayo itong mas maliliwanagan.
ito na, mga pagbabago patungo sa inyong higit na ikatatatag. Positive possibilities para sa inyo. Ngayong linggo, Libra. Hi Scorpio, weekly gabay kapalaran po tayo from November 18 to 24. 2024, kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa bagong linggo. Scorpio, anong kailangan nyo marinig this week? Message? Guidance para sa mga taong ito. Mensaheng gabay po. Anong kailangan nyo marinig, Scorpio? Okay. Sandali. Okay, so kailangan ko ikakat na natin guys, bilang from Aries hanggang sa inyo. Although meron tayong hindi ko rin naikat kasi may kusang tumatalon. May isang tumalon, yes, pero wala itong label sa deck na ito. Okay, this one is in reverse. Pero para siyang family sector. Dahil andyan ayan, meron dito ang grandma, ilang kids, ayan, family. Sige po, mag-add tayo para sa inyo dyan. Okay, Scorpio, anong kailangan pang marinig ng mga taong ito? Scorpio, ang daming bumagsak. Kukunin ko lang po yung pinaka-guidance. Ayan na. Ooh, the Two of Pentacles. This one is in reverse. Ayan, Scorpio, marahil kaya umangat yung isang deck kung saan wala pong label sa tarot deck na ito. Family, relationship, Two of Pentacles, work and home. Meron kang maaaring kaharapin ngayong linggo na tensyon. Yes po, walang katamis-tamis. Pero hindi kailangan laliman or katakutan. Normal, maharap tayo sa ilang imbalances ng buhay. This week, Scorpio, maaari lang naman. Ito'y kusang maramdaman, kusang ihain sa inyo ng universe na higit kayong kakailanganin, hahanapin sa trabaho man or sa pamilya. At dito, parang teka lang. Parang higit kang umaangat din. Or it could be challenging for some of you. Na paano natin itong mapagsasabay-sabay, diba? Pero take it easy, Scorpio, if ever mag-apply man, magplano sa ilang sitwasyon. Why not this week? Kahit this week, make a to-do list. Take a journal. Para lang baka meron kayong makalimutan kasi especially baka kusang umangat yung pangangailangan na ito ng ilang tao sa inyong paligid. Or kusahan yung maramdaman na kailangan mong gawin ito. Merong pag-angat ng sense of responsibility or may pag-increase ng concern, okay? Na eto, sa akin naiwan, yung ilang concern pagdating sa pamilya at buhay karera. Pera. Okay? So, kalma, baka naman sa dami ng ganap na ito, nagja-juggling na kayo dito, hindi nyo maisip or maharap ng sabay-sabay di ba? Tao lang din tayo, napapagod din. So, paangatan mo din yung sektor ng ikaw. Huwag mo rin kakalimutan yung ikaw. Baka sa dami ng pwedeng ihain na responsibility ng buhay sa inyo this week, ay kalimutan mo naman ang magpahinga. Okay? So, hinga-hinga rin, recharge your energy. Very important to listen to your body. Siyempre pa, sa part po na yan, ikaw ang higit na makapagsasabi. Okay, dito, hindi ka nag-iisa, Scorpio. Ayan, may ilang taong umangat, pamilya, trabaho. Huwag lang magmisan, baka yes kayo nag-yes. Minsan, trabaho ng iba, trabaho nyo na rin. So, take it easy, kalma, isa-isa lang. Okay lang, baka yung puso niyang mamon at mahabakin ay umangat masyado ngayong linggo na hindi masama. Magandang quality or katangian na pwedeng umangat sa inyo. Pero hindi tayo superhero. Okay? Tao ka lang din. Pahinga rin pag may time this week para sa inyo, Scorpio. Hi, Sagittarius. Weekly gabay, kapalaran tarot scope po tayo from November 18 to 24, 2024. Anong kailangan yung marinig sa bagong linggo na ito? Sagittarius, guidance, advice para sa kanila ngayong linggo. Message po. Guidance, Sagittarius. Cut natin ito this time into 3.
Kukunin lang po natin yung pinaka-exact advice para sa inyo. At ito yun. The Chariot. This one is in reverse. Sagittarius, kayo naman po ay very flexible, adaptable na sign. So, easy peasy na lang ito. Sasabayan nyo yung ilang maaring delays, kabagalan, or glitch this week. May mga sitwasyon sa buhay natin na kahit gaano man tayo ka-ready or nakaplano na ang ilang bagay-bagay, hindi may iwasan. Wala naman kasi tayo talagang control sa lahat ng sitwasyon. Maring meron lang ditong ilang halimbawa, pag-iiba ng schedule or ng plano ng ilang taong involved, family, relationship, or partnership pagdating sa work. At dito, sandali, magugulat ka, baka yung reaction natin. Iba-iba tayo dyan ng atake, pero alam ko, ulitin ko, flexible kayo, masasabayan nyo ito. Kumbaga, aangat yung inyong pagiging bigger person ngayong linggo. Maybe a reminder na sabay sa ilang pag-iba ng direction. Yes, may direction dito as a travel sign pa rin. Maring may kaugnayan nito sa pagbiyahe nyo. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. So, dito sabi ko, yung flexibility. Being flexible and open-minded, yan yung magdadala sa inyo. Patungo doon sa magandang resulta or outcome. Again, reminder na hindi po tayo gumagawa ng predictive reading, especially kung ano yung outcome. Maaring ito lang yung kondisyon sa sitwasyon na inyong kakaharapin. This week, weekly lang naman tayo guys. Pero yung outcome, resulta, at the end of the day, wala sa baraha. Ayan, iwasan nyo lang magmadali or magpadalos-dalos, kalma. Okay? At itong mga kabagalan na ito, if ever mag-apply or pagkainip nyo, kahit sa simpleng proseso or ilang nilalakad nyo, life in general, ito ay mayroong dahilan. Lagi nyong iisipin na sa huli, yan po ay para sa inyong higit na ikabubuti. Lalo pa kung hindi kayo nainip, nagmadali, o nagpadalos-dalos sa bawat aksyon. So yung awareness lang din po sa inyong disposisyon or sa inyong mga pananaw, sa inyong sarili, ay papaangatin ngayong linggo. Okay, other messages, i-add ko ito. Parang mayroong pag-angat ng emotions, may ilang drama for some of you, or talagang may normal guys. Kaya naman tayo nagiging flexible sa sitwasyon, tao lang tayo, maaring parang ang hirap sumabay or sabayan ng ilang ganap na ito. Pero, your feelings are valid. Sagittarius, maging ano pa man ang iyong pakiramdam na pwedeng umangat, sabay lang. Okay? Sabay. Yun lang din naman ang ating magagawa, ang patuloy na sumabay sa agos ng buhay. Yung struggle na ito, ano man yan, lagi mong tatandaan na balance, okay? And focus, concentrate doon sa yung gustong tahakin. I mean, nang hindi ka nagpapadistract or naiiwanan ng sensitivity masyado sa sitwasyon na hindi ganun kagaanan. Tuloy lang, laban lang ngayong linggo para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn! Weekly Kapalaran Tarot Scope po tayo from November 18 to 24, 2024. Kuwalan tayo ng pinaka-advice, message na marahil kailangan nyo marinig ngayong bagong linggo. Capricorn, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Guidance. Cut natin guys. Into 3. Will be straightforward. Anong kailangan nyong marinig? The 6 of Wands. Ang saya. Ang ganda. This is a very positive card na may success. Claim natin yan. Ngayong linggo pa lang. Moonchild, nag-start pa lang naman ako. I'm starting from day 1, day 0, or from scratch. Eto na. This is a good sign. Sabi ko nga, positive sign na ano man yung sinisimulan nyo or sisimulan nyo,
ngayong linggo, especially po kung saan naglalaan kayo ng efforts, ng energy, ng sipag, hindi magiging perfect. Okay, eto tayo. Hindi magiging perfect yung pwedeng pagdaanan nyo along the way, pero merong success. I-claim na natin yan. Aangat kayo ng punong-puno ng inspirasyon, hindi lang sa inyong mga sarili, pero sa ilang tao sa inyong paligid. This is also a sign of happiness and celebration. Yes po, gaano man yan kalaki, kaliit, pero aking ulitin, ito yung resulta Resulta ng hard work or nung pwede nyong ilabas or ipakita pa na kakayanan nyo. Okay? So, celebrate. Why not? Yung pinaka-word lang nito, celebrate your small wins. Capricorn, lalo pa. Kung alam mo naman sa iyong sarili na ikaw ay lumalaban sa pang-araw-araw na buhay. Ayan, deserve ang selebrasyon na ito para sa inyo this week, Capricorn. Hi, Aquarius! So, weekly kapalaran gabay po tayo from November 18 to 24, 2024. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice na marahil ay kailangan yung marinig ngayong bagong linggo. Aquarius, message. Guidance para sa mga taong ito. Anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay po para sa kanila. Cut natin ito this time into 3 Aquarius. Kunin lang po natin yung pinaka-exact advice for this week para sa inyo. The 8 of Pentacles. Work kung work, laban kung laban, grind kung grind. Ayan. Ano man yung status nyo ngayon pagdating sa trabaho. Kahit pa self-employed or andito kayo sa ilang gawain nyo, kahit sa simpleng gawain, sa pang-araw-araw na buhay, sa tahanan, or ito nga, pagdating sa negosyo, or pagdating sa inyong career. Tayo po ay general reading. Pero, ayan, kung ano man, maling ito pag kusang aangat, kusang ihahain sa inyo ng buhay, yung ilang trabaho, na kung saan pagiging busy and productive pa rin ang aangat na enerhiya para sa inyo this week, Aquarius. Or for some of you, reversal So, pwedeng kung saan yung maramdaman ito, yung pagiging masipag, yung determination and motivation, nag-iinit ang inyong buhay karera. Okay, at yan po, ayan naman sa hindi mababaliwala. Kasi kita mo naman siya, naghihirap siya, naglalabas siya ng something effort. Nagtitake siya ng initiative. Meron siyang ginagawa. So definitely guys, hindi yan mababaliwala. For some of you, this is the best week. Weekly lang po tayo to start something new. It could be a new project, new something, kahit sa inyong mga sarili, physically, mentally, emotionally, or even financially. Okay? Para ba kasi yung productivity at umaangat din po yung pagiging wise nyo, yung pagiging madiskarte at creative sa inyong ginagawa. Okay? Or talagang umaangat ng kusa yung energy na meron kayong magawa or maibigay, yung sense of responsibility na napakaganda. Okay, so ano lang din, other messages, kung if ever mag-apply talaga yung parang loaded, workload, ayan, yung mga gawain, hindi lang sa trabaho, tapos pag uwi nyo sa bahay, may ilang ganap din na kailangan nyo asikasuhin. So, pahinga rin, pag may time, hinga rin. Kung kinakailangan, recharge your energy. Huwag mo rin kakalimutan ang ikaw. Ngayong linggo para sa inyo, Aquarius. Hi Pisces, weekly kapalaran gabay po tayo from November 18 to 24, 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact advice para sa inyo ngayong linggo. Anong kailangan marinig ng mga Pisces? Message. Guidance Pisces this week. Ayan. May umaangat na. Hindi ko ito pipigilan. Although, sa halos lahat ng sign po ay kinat natin talaga into 3, pero sa inyo, tumalon So, walang pag-iimbot, or pagpipigil. The strength card.
the Ten of Wands. I feel for some of you, ayun na, yung pinaka-word, aangat yung inyong lakas. Or kailangan nyong i-remind ang mga sarili na, ay, may lakas ako. Malakas ako. Meron akong power to do action or to take initiative sa lahat ng bagay, sitwasyon, posisyon, huwag kang panghihinaan ng loob. Speaking of panghihina, kasi para sa ilan, maybe a reminder ito, life in general, this week lang naman tayo, Pisces, para higit kayong lumakas or para mapaangat nyo ang inyong mga lakas. Yes po, may lakas ka, Pisces. Pero kailangan nyo muna para sa ilan. Meron kayong kailangan i-release or i-let go. Kasi lalo pa kung dyan kayo nanghihina. Okay, so 50-50, no? Para bang anito ang inyong kalakasan at the same time ay kahinaan. So, anong pipiliin natin? Siyempre pa, doon sa lugar, sa relasyon, posisyon, kung saan ay nagiging lakas kayo or nagiging malakas kayo. At the end of the day, ikaw ang makapagpapasya. Kung merong ilang difficulty sa relationship, trabaho, at hindi na dito on a soul level yung connection, pag nilay-nilayan ito. Kasi baka alam mo may lakas ka, ayan. Baka hindi mo lang napapaangat yan kasi nasa maling setting ka. Work setting or relationship setting, nasa maling tao, lugar. Alam ko, diretso si Moonchild. So, ikaw ang higit na makapagpapasya. Do some reflection this week, okay? At i-release ang ilang bagay, sitwasyon, o kahit sa simpleng emosyon na hindi nakatutulong sa inyo, na siyang nakapagpapababa ng inyong enerhiya. Meron kang lakas. May strength in you na kailangan mo lang paangatin. Tiwala ka lang sa iyong sariling kakayanan. Ngayong linggo, para sa inyo, Pisces,